Pagbati po sa ngalan ng Panginoong Hesus. Pag-aaralan po natin ngayon ang patungkol sa tithing o ikapu gamit ang salita ng Diyos sa tamang kaparaanan o rightly dividing the word of truth. Ito po'y lubhang napakahalaga mga kapatid, pagkat ayon kay Apostol Pablo, ito ay required ng Diyos sa mga tagapagturo ng Diyos. Bakit po natin sinabi yan? Basahin po natin ang 2 Timothy chapter 2 in verse 15. Dito po'y mababasa, study to show thyself approved unto God, a workman who needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So sa pamamagitan po nito mga kapatid, maliwanag na ang isang tagapagturo, kung tama ang paggamit niya, rightly dividing the word of truth, siya ay may approval ng Diyos at hindi siya kinakailangang mahiya. It follows din po naman na kung hindi niya alam ang tamang paggamit ng Biblia, hindi siya nag-observe ng rightly dividing the word of truth according to Paul, ang tagapagturong yun ay walang approval ng Diyos at kinakailangang mahiya. At maliwanag po na ang dahilan, ito po ay nagiging dahilan kung bakit may mga tagapagturo na nagkakamali at ipinatutupad ang obligatory tithing sa mga iglesia sa panahon na ito. Ipagpatuloy po natin ang pag-aaral. Makikita po natin ang tamang paggamit ng mga talata sa Biblia batay sa talata na ating babasahin, Hebrews chapter 7 in verses 11 and 12. Hebrews chapter 7 verses 11 and 12. Mababasa po natin dito mga kapatid ang maliwanag na ibig mangyari ng Diyos patungkol sa priesthood of our Lord Jesus Christ. If therefore, verse 11 po tayo mga kapatid. If therefore perfection were by the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need was there that another priest should rise after the order of Melchizedek and not be called after the order of Aaron? For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. So malinaw po mga kapatid na mahalaga po na nakikita natin dito ngayon yung tatlong high priest. Yung another priest na nabanggit pertaining to the Lord Jesus Christ, na ito po ay nagsimula nung siya mamatay sa krus sa Kalbaryo kung saan tumigis ang kanyang banal na dugo. Before that, umiiral po ang Levitical priesthood. At isa sa mga naging high priest during that time ay si Aaron. At before the Levitical priesthood, meron po naman binanggit na Melchizedek as high priest. Binanggit din po sa talata na during Levitical priesthood, the people pertaining to Israel received the law. So kung dito po sa panahong ito tinanggap ang kautusan, simple lang masasabi natin na yung priesthood of Melchizedek was before the law. At nung ang high priest naman ay ang Panginoong Hesukristo na according to verse 12, ay kinailangang palitan din naman ang kautusan. The law was changed. At bahagi po ng tinanggap na kautusan ng mga Hudyo, because pinag-aaralan po natin ay tithing, ay ang very popular na talatang Malakay 3:10 na kung saan ay inuobliga po ng Diyos ang mga Hudyo na ibigay ang mga ikapu at handog. Take note po mga kapatid, hindi po tithes lang kundi tithes and offerings. Na kapag sila po ay nagkulang, sila po ay sinusumpa ng Diyos at sila po ay nagnanakaw sa Diyos. So among the offerings ay yung first fruit offering, love offering, heave offering, burnt offering, sacrificial offering, offering for peace. Napakarami po niyan mga kapatid. Kinakailangan po ay kumpleto. At sa ikapu naman po ay yung unang ikapu na which is the lawful share of the harvest for the Levites,
Meron pa pong ikalawang ikapu na pagsasaluhan sa templo at yung pangatlong ikapu every 3 years para po sa mga mahihirap, ulila at balo ay doon ilalagay sa gates of Israel. Ano ho? So, palagay ko po at tiyak na hindi natin masusunod ang bagay na ito. Kaya po kung ang tayo ay magpapasakop sa Malakay 3:10, simple at malinaw nating makikita na lahat ng Kristiyano po ay magiging mga magnanakaw sa harapan ng Diyos. At kasama po dito maging ang mga pastor. So ayaw po ng Diyos na tayo ay malagay sa ganung kalagayan, matulad sa mga Israelites during Levitical priesthood. Ang kalooban po ng Diyos, ang priesthood of the Lord Jesus Christ ay maging according to Melchizedek, na kung saan before the law, tama po ang sabi ng maraming mga ngaral, before the law, may tithing na. Pagkat si Abraham po ay nagbigay ng kanyang ikapu kay Melchizedek, pero maliwanag po that was before the law. Wala pong utos na sinusunod si Abraham. Ito po ay kusang loob, bukal sa pusong ibinigay ni Abraham sa noon ay high priest na si Melchizedek. So yun po ang kalooban ng Diyos. Tayo namang mga Kristiyano ay matulad kay Abraham, pagkat wala po namang mababasa na may utos sa atin na magbigay ng ikapu. Tayo po ay magbibigay din ng ikapu kung pasya ng ating mga puso unto the Lord Jesus Christ. Hindi po sa mga pastor, ano ho? Ito po ay sa Panginoong Hesukristo. Kung papanong si Abraham nagbigay sa high priest na si Melchizedek, tayo po naman ay sa Panginoong Hesukristo magbibigay ng ikapu. That way mga kapatid, makikita po natin ang perfect parallelism. Ano po? Na ito po ay hindi na ituro sa akin, hindi ko po nadinig hanggang sa ngayon sa sino bang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. I have never heard this from any pastor or teachers of the Word of God. So I believe mga kapatid na ito ay inireveal at pinagkatiwala sa akin ng Diyos mula sa Biblia upang ito ay ibahagi sa kanyang mga mananampalataya, upang tayo po ay magkaroon ng tamang puso sa ating mga pagkakaloob. Kahit po ng ikapu, hindi ho bawal magbigay ng tithes mga kapatid. Ang sinasabi po natin, huwag susundin yung utos, pagkat kung tayo nagbibigay ng ikapu bilang pagsunod sa utos. By the way, ito pong Malakay 3:10, utos ng magbigay na ikapu, it was confirmed by the Lord Jesus Christ Himself in Matthew 23:23, no? Sinabi niya sa mga eskriba at pariseo na dapat gawin ang pagbibigay ng ikapu, huwag lamang pababayaang di ginagawa yung tatlong binanggit na weightier matters of the law. Pero bakit po natin sinabi na ang pagbibigay ng ikapu ay nagiging kasalanan sa Diyos kung tayo'y sumusunod sa Malakay 3:10? Well mga kapatid, pagkat ayaw po ng Diyos na ang priesthood of Jesus Christ ay matulad sa Levita o kay Aaron. Kaya po meron tayo diyang cross, ano? Mali po, mali. Hindi po dapat, ayaw po ng Diyos, kasalanan po sa Diyos ang pagsunod sa Malakay 3:10. So with all due respect sa ating mga kamanggagawa sa ubasan ng Diyos, mga pastor at tagapagturo ng salita ng Diyos, please po, I love you with the love of the Lord. Pero sa ngalan ng ating Panginoon ay hinihiling ko po sa inyo na inyong itigil ang pagpapatupad. Stop imposing tithing on Christians. And we must be humble enough to apologize and admit to our mistakes, mga kapatid. So, kung ang isa naman pong pastor, mga kapatid, mga kapwa ko Kristiyano, kung ang isang tagapagturo ay nalalaman na niyang mali ang obligatory tithing sa panahon natin ngayon, dapat pong sabihin ninyo ng may kababaang loob sa kanya ang kanyang pagkakamali. At kung yan po ay hindi niya babaguhin, ang sabi po ng salita ng Diyos ay come out of them and be ye separate. Pag po tayong patuloy na makikinig sa isang tao na hindi lubos na nagpapasakop sa Lord Jesus Christ bilang head of the church, because it is the head that moves every part of the body, no?
pagka ang isang nag-aangking Kristiyano ay hindi 100% na nagpapasakop sa headship o sa katotohanan ng ating Panginoong Hesukristo, malinaw po na itinuturo ng salita ng Diyos na ang taong yan, nag-aangkin mang Kristiyano, active sa ministry, maaring may doctorate degree, may mega church na pinangungunahan, pero kung siya po ay kumokontra o nagre-resist man lang sa katotohanan ng Diyos, siya po ay hindi bahagi ng kanyang katawan. He may have much knowledge of the Bible, but surely not true faith. With that, ay magtatapos po tayo mga kapatid. Purihin ang Diyos. God bless po.